Isang makabuluhang araw po sa inyong lahat. Nako, ngayon po ay ipagpapatuloy natin yung pong part 3 ng napakahalagang paksa. Kakaibang paksa, madalang na madinig ninyong paksa, subalit ito ay kasama sa tinakpan ng napakatagal na panahon sapagkat ito ay sobrang may kaugnayan sa ating pamumuhay ngayon, sa ating pamumuhay sa kinabukasan at hanggang doon sa pagharap natin sa ating Ama sa Langit na si Yahweh. Ito po ay napakahalaga. So ngayon po ay August 24, 2024. Muli, ito po si Resty Bernardo, ang inyong lingkod, taga Kalumpit, Bulacan. So, tuloy na po tayo, pero gusto ko pong ipauna sa inyo at hinihingi ko na po ng ito ay pangunawa, paumanhin sapagkat ito pong aking pagbabahaging ito ngayon, ang masasabi ko na pinaka matapang kong pangangaral, pinaka bold kong pangangaral, simula nung ako ay nagpastor. Ako po ay nagpastor nung araw, 10 taon doon po sa Pampanga, Macabebe, sa Consuelo. Ang church po na pinagpastoran ko noon ay nandoon pa po hanggang ngayon. Now, ngayon po, sabi ko nga po, ito ay dapat mong mapakinggan sapagkat ito ay marami po ang hindi ito ipinapahayag sa maraming mga kadahilanan. Pangunahin na yung sila ay nag-aatubili, baka sila ay mapintasan o kaya ay sabihin na nagbago sila. Subalit ito po ang panahon, nasa huling panahon na tayo ng paggising. Sapagkat kitang-kita natin nga po ang mga kaganapan na sa sanlibutan, sa ating bansa at sa lahat-lahat, maging sa mga tao, kung paanong yung mga ipinahayag sa banal na kasulatan na palatandaan ng pagbabalik ng ating Mesyas. Na tagapagligtas na pagbabalik niya ay hindi na siya magliligtas kundi huhukuman na ang buong sanglibutan, ang lahat ng sangkatauhan. Kaya ito po'y lubhang napakahalaga pagmumulat sa atin. Ngayon, tingnan po natin ano ba ang ating napagtibay nung nakarang part 2 nung last Saturday. Napatunayan natin na ang paggamit ng tunay na pangalan ng ating tagapagligtas na Yahshua o na si Yahshua ay lubhang mahalaga. Ang kanyang tunay na pangalan, hindi po Jesus na ating nakamulatan sapagkat pasintabi, lahat tayo, iyan ang napakaraming taon na itinuturo. Pero ngayon, pinakikita nga po na hindi pala ito ang tunay niyang pangalan. Ngayon, okay. Ikalawang aralin po ito, sapagkat yung unang aralin, gusto ko pong ipaalala muli na yung patungkol naman po ito sa pangalan ng Ama na nababasa, alam ng lahat, subalit ito ay hindi talaga sinasambit, maging sa pananambahan, maging sa pangangaral, alam lang at tanggap. Napansin nga natin, di ba, nabanggit ko po noong nakakaraan, nung nagturo ang ating kinikilala na si Pastor Ed Lapis, nang salungat doon sa ating kamulatan na si Yahweh, ang tunay na Ama ng ating Mesyas, ang ating Diyos na may likha ng langit at lupa, maraming lumabas na pastor, pinagtatanggol ang pangalan na Yahweh at sinasabing yun daw ang tunay na pangalan. Subalit, pag tiningnan mo naman, nung bago nangyari yon, hindi nila halos binabanggit, hindi nila halos tinuturo. At doon sa mga nagtatanggol na yon, tingnan mo kung ano yung mga pananambahan, pag-aawitan, madalang pa sa patak ng ulan na mabanggit ang pangalan ng ating kabanal-banalang Ama sa Langit na si Yahweh. So ito po ay makikita natin, kailangan po ninyong magsuri talaga. Kailangan nyo talaga na huwag magdepende lamang sa isang tagapagturo. Tingnan ninyo ang mga panig sapagkat nakasalalay po dito ang ating kaluluwa, ang kaligtasang tunay natin. Kaya po napakabigat na pagdating doon sa panahon, sabi ron, haharap tayo sa ating Ama sa Langit
At sasabihin mo na, hindi ko po alam. Wala tayong maikakaila na hindi natin alam. Sapagkat ang kaalaman, isang pindot lamang natin ay matutunghayan na natin. At kasama po ito, tinitiyak ko po sa inyo, kasama ito sa plano ng ating Ama sa Langit sa huling panahon. Now, ayan po, ang objective natin halos pareho lang, kaya lang mas madiin po ito upang patuloy nating makita ang kahalagahan ng paggamit ng tunay na pangalan ng ating Mesyas at tagapagligtas. Sobrang halaga nito. Okay, uunahin ko po na tingnan natin yung isang verse na nitong mga nagdaang araw ay pumukaw sa atin, sa akin mismo. Yung sinasabi sa Jeremias 33 verse 3 na parang naging personal ito. At ito ay nadama ko na panahon na dapat ay tingnan din natin. Tayong lahat ay makita natin para sa atin itong lahat. Ang sabi rito, kung mananalangin ka sa akin, mananalangin ng taos-puso, ano po? Talagang kumbaga ay hihingi tayo sa ating Ama sa Langit ng kaliwanagan. Hihingi tayo na talagang pagpapakilala pa niya ng tunay. Ano po? Sabi rito, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga. Ano nakalagay? Basahin nyo, na hindi mo pa nalalaman. Ano ba yung hindi natin alam dati? Ano ba yung ipapahayag niya ngayon sa huling panahon? Alam ba natin noong una na hindi Jesus ang pangalan ng Mesyas at ang kanyang pangalan ay Yeshua? Hindi natin alam yon. Pati nga yung, sabi ko nga po, yung pangalan ng ating Ama, iba-ibang pangalan. Pero ngayon, nalalaman natin. Nagpapahayag siya sa atin. Sabi rito, ipahahayag ko sa iyo, sa atin, sa iyo, na nakikinig ngayon. So, gusto ko pong ipaunawa sa atin, ipahayag sa atin, hindi tayo dapat maging sarado sa bagong kapahayagan. Huwag yung nakamulatan na lamang natin. Huwag yung alam lang natin dati. Ano po? Kaya ito ay napakatibay, maliwanag pa sa sikat ng buwan itong mga binabahagi ko sa inyo. Kaya lang, kung isasarado talaga yung isipan natin, yung puso natin, wala po itong magiging kabuluhan sa inyo. Mananatili kayo kung ano lamang yung alam ninyo ngayon at yung tinanggap natin. Pero alalahanin ninyo, ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa Ama, sa kanyang anak, ang ating Mesyas at tagapagligtas. Dito nakasalalay ang pundasyon ng ating pananampalataya. Now, balikan natin. Ano ang nangyari? Paano ba nagkasunod-sunod hanggang sa dumating sa Jesus, di ba? Ang Hebrew name ng ating Mesyas ay Yeshua. Yung complete spelling, Yahushua. Pero sabi ko nga po, alam nyo, I do believe kung may yung spelling na halimbawa doon sa you or wala mang you, basta't nando doon yung tunay na kahulugan nito, naniniwala po ako ito'y katanggap-tanggap sa ating Ama. Sapagkat, sipin nyo po, libo-libong taon ang lumipas. Ang mahalaga, ano yung tiyak natin? At natitiyak ko po sa inyo, pagkakasalin-salin, sa Aramaic, naging Yeshua, na ayon po sa mga dalubhasa ay pareho din ang meaning. Kaya nga lang, sabi ko sa inyo po, I stand my ground na dahil sa pangalan ng ating Ama ay Yahweh, so yung Yeshua po ang sa aking pong puso ay matibay na dapat na ating gamitin. Sa Greek, 1611, nung panahon lang na yon na lumitaw at isinalin sa King James Version, yung Hebrew translation o Greek translation ay Jesus. At may pakikita ko mamaya para mas maintindihan natin. Then naging Latinized, Jesus, at finally nung lumitaw at nadiskubre 1524 yung letter J ng isang Pranses, nadagdag sa alphabet natin, sa English alphabet at maging sa alpabeto ng ating bansa.
ito po ay idinagdag o ibinago. Noong 1582 at noong 1769 na mga salin ng Biblia. Sana po, alam nyo, umalingango sa inyong tainga, sa inyong kaisipan lagi, na ang tunay na pangalan po ng Mesyas na binigay ng ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng pinasabi niya sa kanyang anghel na si Gabriel, na kay Jose, ano po, ang ibinigay mismo, Yahshua. Sapagat maliwanag ang sabi ng Panginoon doon sa John chapter 4, mula ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. Basahin nyo doon sa sinasabi niya, yung talastasan nila nung Samaritana. No? Now, pag pinag-aralan po ninyo, simula nung ma-discover 1524 ang letter J, ngayon ay 2024, so halos 900 taon pa lamang po ang letter J. 900 taon. Kaya po, isipin nyo, hindi po tinitiyak ko po sa inyo at hinahamon ko po kung sinong gusto magpatunay na originally Jesus ang pangalan, sapagkat iyan po'y maliwanag na maliwanag, dumating lamang noong 1524 ang letter J. Ano? Now, the name of the Messiah in Hebrew, hindi na natin ulitin pa, ulit-ulit na pinakita ko po sa inyo, maging yung ginamit na salita o wika ng ating Mesyas nung kinausap siya, nung kinausap niya si Saul na naging Pablo doon sa yung pagpapaliwanag po ni Pablo doon po sa Gawa 26 verse 13 to 15, nakalagay doon, Hebrew ang salitang o wikang ginamit ng ating Mesyas. So, Yahweh is Savior. Yun ang meaning. May kahulugan. Yung pong pangalan ng ating Mesyas. Yahweh is Savior or Yahweh saves. Sapagkat ultimately naman talaga ang nagplano at nagsagawa at talagang nagsugo sa anak upang tayo ay iligtas ay yung ating Ama sa Langit. At sabi niya, dala-dala niya yung pangalan na yun. So, Yahweh saves, kaya yung kabuuan po ng kanyang pangalan, Yah plus Shua equals Yahshua. Yahweh or Yah, short version ng Yahweh, at yung Shua, nakaligtasan, kaya Yahshua. Ano po? Now, tingnan lang natin, gusto ko lang pakita po sa inyo, yung salin na talagang Jesus ang ginamit. Mabuting balita. So magsisilang siya ng isang batang lalaki, sabi ni Gabriel kay Jose. At gamitin pa natin yung Jesus, Jesus. Kasi ito yung mga namulatan na nga natin. By the way, hindi ba sinasabi natin, iyan ang kinasihan na salita Lahat ng salita ay kinasihan ng Diyos. Kaya yan ang tama. Mga kapatid, ang kinasihan, mga kaibigan, mga magulang, mga taga-panood o taga-pakinig, ang kinasihan ng ating Ama sa Langit ay yung pong original na salita. Yung kanya mismong sinabi, yun ang kinasihan. Pero yung isinalin-salin ng tao po ang gumawa noon na nagsalin. Na hindi ko po sinasantabi yun, nakatulong yun sa atin para mas maintindihan natin. Pero ang talagang salin na may basbas at kinasihan, yung original. Kaya po kita mo, nagkakatalo-talo nga at napakaraming relihiyon at paniniwalang lumabas dahil nga doon sa pagsasalin-salin ng mga tao na hindi kinasihan. Na may kanya-kanyang layunin. So tuloy natin, sabi rito, Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat, tingnan nyo, sapagkat ililigtas niya. Sana matulig tayo rito sapagkat ililigtas niya. May ibig sabihin, yung pangalan, yun ang binibigay at gusto ng Ama sa Langit sapagkat ililigtas niya. So nakita niyo yung meaning sa Hebrew na Shua, pagliligtas o kaligtasan. So ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
So, take note, sapagkat. Kaya nga po may meaning eh. Pero ito ha. Tingnan ninyo, ano po. Dito po, sa G24:24, King James Version with the Strong's number, kasi sa King James Version with Strong's number, lahat ng word sa Bible mayroong meaning, may number na nakaakibat. So yung binanggit kanina, G24:24 yon, Greek word. Ano nakalagay? Jesus, o yung pati pronounce, Jesus sa Greek. Ngayon, merong paliwanag po yan pagka kayo nag-download po ng ganong translation with Strong's number, makikita nyo may mga plus yun eh. Pag tinignan nyo, kinlik nyo, lalabas yung kanilang paliwanag. Alam niyo yung paliwanag, nakalagay lang, of Hebrew origin. So yung pangalan na Jesus, na noon ay wala pang letter J, mula ang original, sinasabi nila, Hebrew origin. Saan nagmula? Sa H3091. Pakikita ko rin sa inyo. Yun naman kasi, yung G, Greek, yung H, Hebrew. Originally. Nakalagay, Jesus. That is, tingnan nyo, Jehoshua. So yung Jesus daw, Jehoshua, bagamat J na naman ang pinipilit, pero yan po ay Yeshua, the name of our Lord. And 2 or 3 other Israelites. Kaya nga may kapangalan po siya na Jesus. Pero ang talaga nga po, Yeshua. Kaya nga, di ba, na nakaraan, binabanggit natin, mismo ang demonyo, sinasabi nila, Yeshua of Nazareth. Nagpakilala ang Panginoon, sabi niya kay Pablo, I am Yeshua of Nazareth. At yung mga alagad at maraming pagkakataon, sila Pedro, nung nagpagaling, sabi niya, ito'y gumaling sa pamagitan ng pangalan ng Yeshua of Nazareth. Bakit? Sapagat marami nga siyang kapangalan. So, specific ang kailangan. Kaya napakahalaga, ano yung tunay na pangalan ang dapat gamitin? Di ho ba? Ngayon, tingnan ninyo. Yun palang ibig sabihin nung kanyang pangalan na Jesus. Pero bakit pinalitan pa? Bakit binago pa? Ganun pala naman. Ano nga yung layunin doon? Ako po naniniwala, unknowingly or unintentionally, nadaya po yung gusto nagsalin nito para malayo sa katotohanan. Ano? O ngayon, tingnan natin. Yung kapangalan niyang sinasabi rito. Sa Josue 1:8, kilala natin to, napakapamusong lingkod dito. No? Pagkamatay ni Moises, na lingkod ni Yahweh, Josue 1:1 ito, no? Josue 1:8 ang nalagay ko, kasi yun ang lagi natin binabanggit. Yung huwag mong kalilimutan, dilidilin, etc. So, Josue 1:1 po ito. Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue, na anak ni Nun at lingkod ni Moises. Ngayon, sabi ko nga po, ito ay sa King James Version, tingnan natin. H3091, yung sinabi kanina doon sa pangalan na Jesus, sa Matthew 1:21, na nakalagay, mula ito doon sa H3091. Ito yung pangalan ni Josue. King James Version with the Strong's number, Yehoshua, yung pronounce. Pero yung spelling niyan, talaga po, Yahushua. Ngayon, sa mabilis na salita, Yeshua. From H3068 and H3467, huwag na natin tingnan kasi talagang nakalagay doon, nagmula yan, yung kanyang pangalan, Jehovah Save. Pinilit na naman ng mga Jehovah, yung letter J. Pero wala pong letter J hanggang ngayon ng Hebrew alphabet. So, sabi, Jehoshua, that is Joshua. So, mga tagapakinig, magkapangalan po kasi si Joshua at ang ating tagapagligtas. Pero nung una, ginamit din nila yung Jesus kay Joshua. Pero nung kalaunan, doon sa Hebrew, binalik nila sa Joshua. Pero pinanatili nila na ang pangalan ng ating Mesias ay Jesus. Pero kung titingnan mo, pareho sila na dapat ay Joshua. The Jewish leader, Jehoshua o Joshua. Ano po? So tingnan niyo, sapagkat ililigtas niya. Yun po ang meaning. Yeshua or Jesus. Pag-isipan po nating mabuti,
Gawa 4:12, gusto ko pong idiin at ulitin, sa Kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan. Basahin po ninyo, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Tinutukoy dito walang ibang pangalan. Kaya nga, mismong Ama sa Langit ang nagbigay ng pangalan. Sapagkat walang ibang pangalan. Pagkatapos ay binago natin, iniba natin. Mayroon ba kayong nabasa sa Biblia na nakalagay, yung pangalan na binigay ng Ama, pwede naman yung isalin sa iba. Mayroon bang ganon? At iyon ay katanggap-tanggap din sa akin, okay na yon. Basta sa puso ninyo, tinutukoy niyo yung anak, ay okay na. Wala pong mababasa kang ganon. Hinahamon ko po yung mga tagapagsaliksik. Walang ganon. Nakalagay, yung pangalan na binigay ng Ama, at yung pangalan na yon, ang isang batayan lang, tanging pangalan, na makapagliligtas sa atin. Ngayon, mahalaga ba yon? Mahalaga po. Kayo mag-isip. Kasi yun ang katwiran natin. Alam naman ng Diyos yung tinutukoy natin. Ano po, basta taimtim sa puso. Katwiran po natin yun eh. Kaya nga mayroong kinasiyang salita eh. Kaya nga mayroong Biblia eh. Kaya nga sinugo niya yung kanyang anak eh. Para malaman natin yung kanyang kalooban. Pero tayo mismong gumawa ng ating sariling mga katwiran at kagustuhan. Na nung una, palagi ko ay naintindihan tayo. Pero kaya nga ngayon po ay pinapahayag ito eh. Sa huling panahon na. Okay, tuloy natin ano. Mayroon kayo makikita rito na napakahalaga. Tinitiyak ko po sa inyo na may kinalaman sa buhay mo ngayon. Marcos 16:17, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sumasampalataya ka ba? Amen, kung ganon. Sa pangalan ko, ano nakalagay? Magpapalaya sila ng mga demonyo. Kung ikaw ay tunay na kumilala sa Mesyas kay Yahshua, tinanggap mo siya at pinanaligan, sabi rito, binibigyan kanya o mayroon kang kapangyarihan na sa pangalan niya, anong pangalan yon? Hindi Jesus, Yahshua. Makapagpapalayas ka ng demonyo. Tanong ko po, anong pangalan ang ginagamit mo sa pagpapalayas ng mga demonyo? Yung mga demonyo na walang tigil ng paggawa para ikaw ay iligaw, para ikaw ay nakawan ng kaligayahan, upang ikaw ay wasakin ng buhay mo at kumari patayin ng mas maaga. Yung mga demonyo na walang gawa, na walang ginawa, kundi bigyan tayo ng kapighatian. Pero sabi rito, kung maintindihan mo, ikaw ngayon, tumanggap kay Kristo na ating Mesyas, meron kang kapangyarihan. Hindi ka nila kayang gambalain. Ano po? Ano ang pakay mo sa amin? Dito pala sa susunod na version, ano po? Marcos 1:24. Ano ang pakay mo sa amin? Nilagay ko na dito, Yahshua, kasi tingnan niyo mabuti. Ito'y aktual na sitwasyon at panahon nung naririto sa lupa ang Panginoon, ang Mesyas, si Yahshua. Ito ay kanilang pagtutunggali ng mga demonyo. Tinitiyak ko po sa inyo, makinig po kayo. Tinitiyak ko po sa inyo, hindi Jesus ang ginamit niya rito. Yahshua. Yahshua na taga Nazaret. Isipin nyo, ano po? Mismo yung demonyo, ginamit yung taga Nazaret. Kasi specific sila na ang kinakausap nila yung Mesyas. Yung pangalan mismo na binigay. Naparito ka ba upang kami puksain? Basahin nyo nakalagay. Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Kung Jesus kaya, sasabihin kaya ng demonyo, kilala kita? Tanong ko po sa inyo, kasi sabi nga ni nung namayapang Mike and Riggs, ano po, excuse me po. Kasi talagang medyo mapapansin talagang
may konting emotion ito kasi sabi, talagang ako po nakita ko sobrang halaga nito. Kasi, paano kung mali ang gamit mong pangalan? Pagpapalayas ng mga kampo ng kadiliman sa buhay mo. Sa tingin mo, ano reaksyon ng mga demonyo? Pag sinasabi mo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, pero alam nila ang pangalan pala ng Mesias, yung sinasabi kanina na magkakaroon ka ng kapangyarihan, ay Yahshua. Niloloko tayo ng mga demonyo, kunyari umaalis, pero ang totoo, hindi rin. Ngingisi-ngisi lang sila para tayo madaya. Kaya tinitiyak ko po sa inyo yun. Hindi Jesus ang ginamit na pangalan dito ng demonyo na ito. O ng mga demonyo. Kasi tingnan ninyo. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Sipin mo. Di ba, napakaliwanag. Pati demonyo, dapat may pangalan eh. Sumagot, batalyon sapagat marami kami. Tugon niya. Okay, pansinin niyo, no? Pati yung pangalan, meron dahilan. Napansin nyo? Batalyon, ang pangalan niya, bakit daw? Sapagat marami kami. Balikan natin. Yahshua, ang pangalan ng Mesias, sapagkat ililigtas niya tayo sa kasalanan. Kung Jesus, wala palang kahulugan yun. Sinabi lang na ito'y from origin Hebrew. Di ba? Napaka-liwanag nun. Pati, sabi ko, pati pala demonyo, mayroong kahulugan eh. Mamaya may papakita pa ako sa inyo. Sabi rito, at nakiusap siya kay Yahshua na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Matalino po yung, alam nyo, ang mga demonyo, matatalino yan. Kaya pag mali yung ginagamit ng pangalan, ngingisi-ngisi lang yan sa iyo. Kaya pala sabi ko nga, marami talaga noon, pinapanalangin na gumaling, lumayas, alam mangyari, kahit na magkanda, labas yung ugat mo. Pero minsan parang ganun, aalis, pero babalik din. O yung iba naman, talagang hindi. Kaya po mag-isip. Kung mali kaya yung pangalan na ginagamit mo, lalayas kaya yung totoo. Kanina lamang po, nagtaka ako nung tinetesting ko ito. Ba ayaw mag-load, ayaw lumabas po, Sabi ko, ganito. Ulit-ulit, talaga. Ginawa ko, pinalayas ko sa pangalan ni Yahshua. Sabi ko, huwag kang gumambala. Sa pangalan ni Yahshua, lumayas. Alam nyo, nung ginanon ko, automatic. Bumalik, na-record. At marami akong patotoo po na talagang napatunayan ko. Yung pong aking may bahay, stage 4 cancer, sabi ng doktor, operahan. Sabi ng doktor ay talagang, kung titingnan mo, hindi lang masabing may taning na kasi kumalat na po sa kanyang buto, sa kanyang lungs, Kasi ayaw nga niya magpagamot. Sabi niya, pananampalataya niya, parang tulad nung nahawakan lang ng laylayan, yung damit ng ating Panginoon ay gumaling. Sabi niya, ganun din ako. Pero later on nga po, sabi ko, mayroon din ginagamit na instrumento. Depende. Mayroong gumagaling miraculously, instantly, pero iba't iba ang paraan ng ating Ama sa langit. So alam nyo, ang nangyari, natunaw yung kanyang bukol, yun ay naabot kami ng magdamag pagka-cast out ko. Nung una ay Jesus, pero nung later on, natutunan ko to in the name of Yahshua. Alam nyo, pati doktor nagulat. Hindi na siya inoperahan. Nung pinetscan siya, totally, nawala yung bukol, nawala yung kalat sa lungs, at sa buto ay nakalakad siya muli. Dati hindi nakakalakad. At nung nakita ng doktor ang PET scan, sabi ng aking may bahay, Dok, ako po ba i-operahan pa? Sabi ng doktor, nasa iyo ka, pero ano yung operahan natin? Nag-zero yung bukol. Nag-zero yung kalat sa lungs, stage 4. Pero, hindi na siya na-operahan. Pero dati, sa karamihan, lahat halos ng kakilala niyang breast cancer, tinanggalan ng breast. And I do believe in my heart, may kinalaman ito sa tunay na pangalan ng ating
tagapagligtas na si Yeshua. Tingnan nyo, sa Gawa 3:16, nung nagpagaling sila Pedro, ang kapangyarihan ng pangalan, ginamit ko na po, yung Yeshua. Kasi sabi ko nga po, ito talaga ang original na nakalagay dito eh. Ang nagpagaling sa lalaking ito, nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. So kahit ipagkailan ng marami, kahit huwag niyo itong pansinin, iyan ang nakalagay. Kahit mga twiran tayo ulit-ulit, ang pangalan na tinutukoy diyan, specifically, tumutukoy doon sa isang entity. Hindi lang word na pangalan. May word na tinutukoy yan kung ano yung pangalan. So, puno ng kapangyarihan yung tunay na pangalan ng Mesyas na Yeshua. Pag-isipan nyo, alin ang mas may kapangyarihan? Yung original na tunay na pangalan o yung isinalin lang ng tao at nilikha lang ng tao? Kayo po mag-isip. Remember, sino nagbigay ng pangalan? Ang Ama sa langit. Pero yung natutunan natin, tao ang nagbigay. Okay, tuloy po tayo. Nang makita sa Marcos 9:25, ito yung pagpapalayas ng ating Panginoon, ng Mesyas, sa masamang espiritu. Nang makita ni Yeshua na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, inuutusan kita, espiritu ng, ano po nakalagay? Pagkapipi at pagkabingi. Dalawang espiritu. Lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. Alam na natin na nangyari. Ano po? Lumayas yung espiritu ng pagkapipi at pagkabingi. Tingnan ninyo mabuti. Bakit? Mismong yung ating Panginoon na si Yeshua ang nagpapalayas. Sana sinabi na lang niyang, okay, masamang espiritu, lumayas ka. Bakit siya mismo, ginamitan pa niya, naging specific pa rin siya kung ano yung pangalan? Nakita niyo yung punto ko po? Mismong sinabi niya, may uri ng espiritu. Pagkapipi at pagkabingi, pinalayas. Iba-iba ang espiritu. So pag mali ang pagpapalayas mo sa espiritu, alam ng demonyo. Pag mali ang pangalang ginagamit mo sa pagpapalayas, alam din ng demonyo. Hindi ba? Alam natin istorya nito. Nagtaka yung mga alagad. Sabi nila, Panginoon, Yahweh, Mesyas, Maestro, bakit dati nakapagpapalayas kami? Ngayon, itong pagkakataon ito, hindi namin napalayas. Sabi sa kanila, itong uri ng demonyong ito, hindi mo mapapalayas basta-basta. Yung uri, iba't iba ng uri. Maliban sa panalangin at pag-ayuno. So may klase at pinangalanan niya. Kaya po, mahalaga yung tunay na pangalan. Mahalaga. Kaya kung mahalaga yung, kung ma-identify mo ang espiritu yung papalayasin mo, alin mas mahalaga pa ba yung tunay na pangalan ng nagpapalayas o yung ginagamit ng pangalan sa pagpapalayas? Subukan po ninyo yon. Ano? Kaya ako humihinto ng kaunti po para bigyan kayo ng saglit na oras o minuto man lang, segundo. Para ma-absorb ninyo. Makapag-isip po tayo. Malapit na tayong magtapos. Napaka-familiar nitong ginagamit nitong verses na ito na pinahayag ng ating Mesyas, ni Yeshua. Basahin ko po, tingnan ninyo mabuti. Sinabi naman ni Yeshua sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Yung naniniwala, kasama ka doon, I hope so. Kung patuloy kayong susunod sa aking turo. Sabi ron, kung patuloy kayong susunod sa aking turo. Meaning, patuloy sa kaninong turo? Sa kanya mismong turo. Sinabi bang basta sa pastor mo lang? Hindi po. Ang susundin natin turo, yung turo ng Mesyas. Mahalagang makinig sa pastor, pero
dapat nakabatay, sinasaliksik mo rin kung yung turo niya ay ayon sa turo ng ating Mesyas. Buksan natin ang ating kaisipan, ano? Kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. So yung katotohanan na yun ngayon ang ating pinag-uusapan. Yung tunay na pangalan. Makakalaya kang tunay. Kaya sa verse 36 nito, sabi ron, pag pinalaya ka na anak, ganap kang malaya, tunay kang malaya. Tingnan ninyong marami. Sinasabi, ako'y malaya na nakakilala. Tingnan mo ang maraming buhay. Kung ganap na malaya. Kasi ang katotohanan nga po, tinakpan. So ito na yung panahon para talagang tayo tunay na makalaya. Ano po? Hindi tayo dapat tumigil sa pagkatuto sa katuruan ng ating Mesyas. Sabi ron, kung patuloy. Hindi yung kung ano na lang ang natutunan natin, doon na, tapos na. Tapos na o wakas na. Nakasalalay sa patuloy na pagsunod kay Yahshua, ano po yung ating ganap na kalayaan. Baka mukha lang tayong malaya, pero yung pala hindi tayo tunay na malaya. Remember yung sabi ko po kanina, yung binasa natin, Jeremias 33 verse 3, ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo alam. Dating hindi mo alam. Ako hindi ko alam dati. Ikaw hindi mo alam dati. Tayo hindi natin alam dati. Yung pala ang pangalan niyang tunay. Ngayon, sino susundin natin? Tao o siya mismo? Ang Mesyas, ang sinugo ng ating Ama. Huling verse o huling talata po ito, ano? Pero babasahin ko rin sa English version. Alam niyo, yung sinasabi ng ating Panginoon, yung Mesyas, ni Yahshua, sabi niya sa mga Escriba at Pariseo, yung mga nagtuturo noon, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos o ni Yahweh. Ang utos ni Yahweh. At ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. Okay, tinutukoy dito yung mga tradisyon. Alam niyo ang tradisyon, yung mga nakakamulatan na ginagawa natin paulit-ulit na ayon sa turo na ng tao, na hindi na ayon sa tunay na turo ng ating Mesyas. Dito sa CEB version, para mas makita lang natin, you disobey God's commands in order to obey what humans have taught. Maraming utos sa ibang paksa po yan, ano? Pero ito, kasi yung God's commands na yan, commandment ng ating Diyos na yan, talagang makikita natin mula sa lumang tipan pa yan doon sa mga binigay na kautusan kay Moses Pero dito kasama yung mga kautusan na yon nung panahon na ito at yung kung titingnan natin sa mababaw naman version, sa Good News version, sabi dito, you put aside God's command and obey human teachings. Ano? Ito yung kanina sinasabi ko. Okay. Binigay na tunay na kautusan kay Jose, utos yun Sabi ron, ipangalan mo, Yahshua. Utos yun. Sinunod nila Jose at Maria, di ba? Nung inihandog po yung Mesyas ng ikawalong araw, sabi ron. Kaya Yahshua ang binigay nilang pangalan kasi yun ang inutos. Yun yung ibinigay ng anghel, si Gabriel. Ngayon, yung utos na, o yung turo, sabihin na natin, yung turo na minana natin ngayon, Jesus. Okay, hindi natin alam dati, so Jesus. Ngayon, maliwanag na nakita natin hindi pala yun. Kasi turo pala ng tao yun, salin ng tao. Sino po ang susundin mo? Yung utos ng Diyos o yung utos ng tao? Tinitiyak ko po sa inyo,
Kung hindi man alam ito ng inyong tagapagturo, ng ating pastor o ng sino mang ministro, isang click lang nila, malalaman nila yung katotohanan. Pero kahit malaman ng marami katotohanan, madalang yung mga ngaral nito ng buong tapang. Bakit? Iniisip nila, baka sabihin ng kanilang mga tagasunod, mali pala yung tinuturo. Iniisip nila yung reputasyon nila. Iniisip nila, ito na yung ating statement of faith. Kung babaguhin natin. Tanong, ano ba mahalaga? Baguhin ayon sa totoo o manatili doon sa alam natin na dati, alam natin na tama pala pero hindi pala? Alin po mas mahalaga? Kayo po ang mag-isip, kayo magpasya. Alin ang mas maraming lilibak? Ang kukutya. Pag pinangaral mo ang ebanghelyo sa pangalan ni Jesus o sa pangalan ni Yeshua, tinitiyak ko po sa inyo, pag nangaral ka sa pangalan ni Jesus, alos walang lilibak. Pero pag nangaral ka sa pangalan ni Yeshua, marami ang magkikibit-balikat lang. Maraming lilibak. Hindi iyan ang tinuro na namulatan namin. Hindi ko kilalang pangalan na yan. Marahil ngayon, may mga nagtatawa sa akin. Marahil ngayon, may mga lumilibak. Nag-ibaneka ng kaisipan ang taong ito. Mali ikang pinapangaral. Okay lang po. Pero tingnan natin, pagharap natin sa ating Ama sa Langit na si Yahweh, paghusga sa atin. Sino ang mas sinaalang-alang yung kanyang utos? Yung tunay na binigay niyang pangalan na pangalang itinaas niya ng higit sa kanino pa mang pangalan na Yahweh? Yahweh saves na Yeshua? O Jesus na ating nakamulatan na mahirap ng baguhin? Kasi ayaw na natin baguhin sapagat marami ang pupula, marami ang marahil masasaktan. Pero sino ang dapat salang-alang na huwag masaktan? Ang ating Ama sa Langit o tao na tagapagturo natin o yung sinasalang-alang ng tagapagturo na yung mga tagasunod niya, yung kanyang reputasyon. Kayo po ang magpasya at ito po ay nawa kung tinatanggap ninyo, sana ipanalangin ninyo kung paano po ninyo ito isa sa buhay. Ipanalangin yung tunay kung ito ba ay tatanggapin nyo o hindi. Tanungin ninyo ang Ama natin sa langit na si Yahweh. Iiwan ko po ang katotohanan o katanungan ito. Kung tawagin mo kaya sa tunay na pangalan na Yeshua ang ating Mesyas, mas mararanasan mo kaya ang kapangyarihan nito? At mas magiging epektibo ang pagkapalayas mo sa mga kampo ng demonyo? Na walang tigil ang pagkilos upang ikaw ay dayain, nakawan ng kaligtasan, wasakin o kung maaari ay patayin. Alin kaya mas magiging epektibo at puno ng kapangyarihan? Yung ipinangalan ng tao na nakamulatan mo, nakamulatan natin? O yung tunay na pangalan na ibinigay ng ating Ama sa Langit? Alin kaya ang mas pangingilagan? Alin kaya ang mas katatakutan ng kampo ng demonyo na umaaligid lagi sa buhay mo, umaga pa lang, araw at gabi? Walang puknat ng paggawa, walang puknat ng pagkilos. Bigyan ka ng karamdaman, kapigatian, wasakin ang buhay mo. Hadlangan ka para makilala mo ang tunay na Mesyas, si Yeshua. Alin po sa dalawa ang pipiliin mo? Pero I challenge you, subukan mo po. Subukan mong gamitin ang banal na pangalan na ito ng Mesyas, Yeshua. Gamitin mo sa pagpapalayas. Tingnan mo. Obserbahan mo. Ito ang pangalan binigay ng ating Ama na si Yahweh. Tayo po'y manalangin. Kung ikaw po ay may karamdaman, ipapanalangin kita right now. Tayo manalangin, hallelujah, hallelujah. Ama naming nasa langit, O Yahweh, tumatawag ako sa iyo right now at alam ko po na dinidinig mo ang aking panalangin.
sapagkat ang pangalan ng iyong anak na si Yahshua ang aking ipinangaral at ipinahayag, ang tunay na pangalan na ibinigay mo sa pamamagitan ng iyong anghel na si Gabriel at nang isinabuhay ng kanyang gumanap na magulang sa laman na si Jose at si Maria. At yung tunay na pangalan na kinikilala ng kampo ng kadiliman na Yahshua na taga Nazaret na aming Mesyas. Ama, kalooban mo na gumaling ang karamdaman ng isang taong nananampalataya. And right now, I command healing sa mga taong may karamdaman by the power and authority of the name of Yahshua. Receive your healing. Receive your miracle. Hallelujah, hallelujah. For by the stripe of Yahshua, you are healed right now. You are healed already. Claim it by the power of that name to bring more honor and glory to the name of Yahweh. Salamat po sa iyong kabutihan. Nagpapakumbaba ako sa iyo, Ama. Kayo po magbigay ng pangunawa sa mga taong nakinig at itong nawa ay kumalat ang katurong ito. Ito nawa ay ibahagi, kilalanin ang iyong anak na si Yahshua. Siya ngayon ay mabantog, mapahayag. Purihin ka, Ama. Sambahin ka at luwalhatiin ka sa pangalan ng iyong anak na si Yahshua.